Good morning! Hoy, hoy! Halika at samahan niyo akong bumiyahe papunta sa aking trabaho dito sa Europa. 3 beses nga pala akong nagpapalipat-lipat ng bus. Sa pangalawang bus na aking sinasakyan ay nagsisimula ang mga magagandang tanawin sa labas. Ito ngang aking mga natatanaw sa bintana ay ang mga bahay na nakalutang sa kanilang tubig kanal. Iyan ay woonboot kung tawagin sa Holland at bahay na bangka kung sa Katagalugan. Nakakatuwa ngang pagmasdan na sa kanilang mga kanal ay may mga nakaparadang bangka. Talaga namang mapapa. Sana all ka na lang. Hayan, pagbaba ng bus ay maghihintay na naman ng another bus. Sa gandang pagmasdan ng langit, ikaw ay hindi maiinip. Ngunit sa lamig, ikaw ay manginginig. Narito na nga ang pangatlong bus na aking sasakyan. At sa mga nag-aabang, ako ay nakikipag-unahan. Gusto ko kasing maupo sa tabing bintana para ang mga tanawin ay aking mapagmasdan. Dito nga pala ay uso ang batian. Sa bus driver, dapat na ikaw ay magalang. O diba, ang ganda ng kanilang nakaugalian. 10 minuto na nga lang akong babiyahe at ang tanawin ay talagang swabe. Kung meron man akong nagustuhan sa maaga kong pagbangon, iyon ay ang makita ang haring araw sa kanyang pag-ahon. Sa sobrang ganda nga ng kalangitan, pakiramdam ko ang mga anghel ay nagsisipag-awitan. Sa ganda nitong tanawin na aking napagmamasdan, sino ba naman ang hindi sisipagin pumasok araw-araw? Sa Pilipinas nga ako ay dumayo pa sa Ilocos para lang masilayan ang mga elising naglalakihan. Pero dito sa Holland, kita mo naman, araw-araw kong natutunghayan. Kaya sa trabaho ako ay ganado. Araw-araw ba namang busog ang mga mata ko? Marahil sa karamihan ito ay pangarap pa lang. Ngunit sadyang ang Diyos sa buhay ko ay sagad ang kabutihan. Akalain mo ang munti kong panalangin noon ay kanyang pinagbigyan. Hindi ko man nahanap sa ngayon ang trabahong gusto ko, ngunit binigyan niya ako ng trabahong kailangan ko. Dahil ang buhay sa abroad ay sadyang nakakalumbay, kaya naman ang mga tanawin papunta sa aking trabaho ay nakakapagpabuhay. Iba ka talaga, Lord, ang husay mo ay walang kapantay. Ito ngang mga higanteng elise, bagamat araw-araw kong nakikita, ako ay palaging namamangha. O siya, ako ay mahuhuli na, kaya tama na muna ang dada. Pasintabi at kayo ay mahihilo muna. Sa pagkakaalam ko kasi, hindi pinahihintulutan na ang loob ng warehouse ay mavideohan. Ngunit dahil kayo sa akin ay malakas, hayaan mo na kung ako ay mayari sa batas. Hindi naman siguro kalabisan kung tayo ay sisilip dahil wala naman akong hangaring pangit. At kung ang aking gawain ay talagang hindi karapat-dapat, ako naman ay handang gawin kung ano man ang nararapat. Sa ngayon, hayaan niyo munang ako ay makapag-ikot at makapagkwento sa aking mga tigapanood. Ngayon naman ay nariyan ako sa aming pantry upang ang aking baon ay maitabi. Sa lugar nga na yan, lumilipas ang aking maghapon at ang trabaho ko ay talagang nakakahapo. Kami nga ay nagre-receive ng mga kargamento at ang amin ngang kliyente ay ang mga elising higante. Akin ngang nabanggit na ang trabaho ko ay related sa electric windmill. At ang mga maintenance parts nga nito ang bumabagsak sa aming warehouse. Ito nga ay aming sinusuri kung ang kondisyon ay maayos at ang bilang ay tama. At kung ang mga impormasyon ay tugma sa computer, ito ay aming itatala. Ito nga palang aming kumpanya ay may malasakit sa mga empleyado. Kaya naman bawat araw kami ay binibigyan ng prutas na 2 piraso bawat tao. Sa tuwing lunch break ay kanya-kanya kaming karipas at sa saging ay naguunahan ng pagpitas. O baka naiisip ninyo na para akong matching, pero ang totoo si Don Facundo ay mahilig sa saging. Dito sa aming pantry ay may mga libreng coffee machine. Pero hindi lang coffee ang pwede mong inumin. Sa buong maghapon kami ay may 3 break. At sa tuwing umaga lang ako nagkakape.
Ngayon nga na ako ay manananghalian, ito namang chicken soup ang aking pagdidiskitahan. Oh, wow! Dito rin ay mayroong 4 na microwave. Di hamak na masarap kumain kung sa pagkain ay napapaihip. Meron din silang mga libreng gamit. Basta huwag ka lamang mang-uumit. At kung ikaw naman ay nakakaluwag-luwag sa buhay, o kaya naman ikaw ay dinapuan ng katamaran, narito ang vendo machine na papawi sa iyong kagutuman. Pero ni minsan ay hindi pa ako bumili diyan dahil ang pera ko ay maraming pinaglalaanan. Dito nga ay marami kayong pagpipilian, mga tinapay na iba't iba ang palaman. Mayroon ding yogurt, pasta at croissant. May mga fresh juices at marami pang iba. Ang kailangan mo na lang ay ihanda ang iyong pera. At para naman sa mga katrabaho kong nababagot, dito ay maaari mong ibaling ang iyong pagkabugnot. Kung mahusay kang sumipat ng mali sa kapwa mo, heto ang dartboard na bagay sa'yo. At heto na nga ang aking tanghalian, itlog at parata para sa sikmurang kakalam-kalam. Itlog pa ulit kahit sa may sabaw. Grabe, natapos na naman ang buong maghapon. At sa aking pag-uwi, ang mukha ko ay nakangiwi. Ako'y babiyahin na pauwi ng bahay at ang itsura ko ay talaga namang tamlay. Eto nga palang pulang guhit sa daan para sa mga nagbibisikleta ay nakalaan. Kung sa Pilipinas, ang mga jeepney ang hari ng kalsada, dito sa Holland ay ang mga bikers ang bida. Sila dito ay siga ng kalsada, kaya wag kang paharang-harang kung ayaw mong madisgrasya. At ayan nga pala ang tinutukoy kong bahay na bangka. Maibahagi ko lang sa inyo na ang pangarap nga pala ni Don Facundo ay ang bahay na may hardin. Pero sa liit ng kinikita namin, sa paso na lang muna kami nagtatanim. May isang bagay pa nga pala na para sa akin ay nakakatuwa. Dito ay hindi mo na kailangang bumili ng bus card para ikaw ay makabiyahe. Dahil ang iyong bank card ay pwede mong gamiting pamasahe. At kung ikaw ang taong mahilig sa halaman, siguradong ang lugar na ito ay iyong kagigiliwan. Dahil sa totoo lang, hindi ko masasabing ang trabaho ko'y perpekto. Pero naniniwala ako na kung paano tayo mag-isip ay may malaking epekto sa buhay ng tao. Ako'y hindi naghahangad ng sobra-sobrang kayamanan. Ang prioridad ko sa ngayon ay ang payapang kaisipan. Payak na pamumuhay sa gitna ng lunti ang kapaligiran. Para sa akin, ito ang tunay na buhay hayahay. Mga huni ng ibon ang maririnig mong ingay. At ang maliliit na bulaklak na sa damuhan ay sumisilay. Opo, ito nga ang pinapangarap kong buhay. Sa tuwing aking natatanaw ang asul na kalangitan, ang pakiramdam ko ako ay pinagpalang tunay. Hindi ba't kay ganda kung ikaw ay namumuhay ng malaya? Katulad nitong pato na ang sarap ng sunbathing sa sapa. Ito naman ang sentro ng aming kabihasnan. Ang mga tao ay abala na nga na magsipag-uwian. Pagtungtong nga ng alas 5, halos lahat ng tindahan ay nagsasarado upang ang bawat pamilya sa hapunan ay kumpleto at salo-salo. Ang hangarin ng kanilang gobyerno ay magkaroon ng balanseng pamumuhay upang ang mga bata ay magkaroon ng sapat na atensyon at gabay. Tignan nyo, ang ganda ng paglubog ng araw. At makalipas nga ang maghapong puno ng pagpapagal. Sa aking pagod, ito ang pangpatanggal. Hoy Don Facundo, isang ngiti naman dyan. Ayun lang, parang buwisit siya sa buhay. Pagdating sa'yo, ako ay palaging sablay. Ang menu niya ay kanyang iniyabang dahil ito daw ay pagkain pang mayaman. Sa karne nga ay hindi siya nagtipid, pero ang sauce ay masyadong matubig. Sisimulan na nga naming lantakan ang aming hapunan dahil sa gutom nangangatog ang aking kalamnan. Ang luto ni Don Facundo ay aking huhusgahan. Sa unang kagat, thumbs up agad. Kaya naman pala nalulungkot itong si Don Facundo dahil ang gravy niya ay hindi daw perpekto.
Siya naman ay aking inuto para palagi pa rin siyang magluto. Ngayon nga ay sinubukan kong maging senseful creator. Ngunit kung nonsense pa rin ang dating ko sa inyo, sa susunod kong video ay manood pa rin kayo. Hanggang sa muli! Dewey! Vegetables, potatoes, and meat.